Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Tama, di ba? Filipino nga. Support Eh, the Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo, energy! Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Please call me Nemi. 5 years in a relationship na po ako. At lagi akong nagtatanong kung kailan magpo-propose ng kasal ang boyfriend ko sa akin. Pero DJ Lindsay, lagi lang niyang sinasabi na hindi pa siya financially ready. Wala daw siyang pera. At hindi daw niya kayang tustusan yung mga pangbili ng singsing at yung kasal mismo. Pero, nagtataka ako, DJ Lindsay, nung nakaraan. Nakita ko siya, nagsisearch ng engagement ring online. Mga 4 na buwan na rin ang nakakaraan. Alam mo, simula nun, palagi nang malinis yung kuko ko. Nagpapamanicure ako kasi baka mamaya anytime maisipan na ni boyfriend na mag-propose sa akin ng kasal. At least, 'di ba? Naka-ready ako. At yun na nga. Pag-aalis kami, laging maganda yung pananamit ko. Kasi baka mamaya bigla siyang lumuhod sa harap ko. Pero alam mo, DJ Lindsay, hanggang ngayon, wala pa ring wedding proposal na nagaganap. At dahil nainip na ako, sinabi ko sa kanya na nakita ko siya na naghahanap ng engagement ring online. Pero alam mo ba, DJ Lindsay, ang sabi niya sa akin, hindi naman yun para sa'yo eh. Para sa girlfriend ni kuya yun. Para akong napahiya sa sarili ko, DJ Lindsay. All this time, akala ko ready nang mag-propose yung boyfriend ko sa akin. Yun pala, hindi pa rin. Ang kwento niya, nagpatulong daw sa kanya si kuya kasi nanghiram ng pera sa kanya pambili ng singsing. Sabi ko, akala ko ba wala kang pangtustos financially para sa engagement ring at kasal?
Pagdating sa akin, wala. Pero sa ibang tao, meron. Babayaran naman daw ng kuya niya. Pero nandun na ako eh. Oo, babayaran niya. Pero ang pinupunto ko dito, meron naman pala siyang pambili. Pero bakit pag ako, hindi niya ako magastusan? Pag engagement ring para sa ibang babae, meron. Pag para sa sarili niyang girlfriend, wala. Sabi ko sa boyfriend ko, hindi naman porket nag-propose na, kailangan magpakasal agad. Gusto ko lang ng kasiguraduhan sa relasyon natin. Alam mo, DJ Lenz, ay hindi niya ako sinagot. Nag-walk out na lang siya bigla. Kasi, eto na naman daw kami. Walang katapos ang issue pagdating sa kasal. Para bang atat na atat daw akong magpakasal. Kaya ang tanong ko ngayon, DJ Lensei, may aasahan pa po ba akong kasal o proposal man lang? Kasi parang sa pinapakita niyang pag-uugali sa akin, pagdating sa usapang kasal, parang dapat wala na akong asahan. Nasasaktan lang ako eh. Akala niyo ba hindi ako naghihintay? O baka naman masyado nga po akong nagmamadali. Please, sabihin niyo po sa akin kung anong dapat kong gawin. Matagal na po akong naghihintay. Pero hindi ko alam kung darating pa ang kasal na pinapangarap ko. Muli, ako po si Nemi. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hello oras muna natin sa buong kapulungan. Check your time. 17 minutes after 9. 9:17 on the clock. Ikaw pa rin po ang istasyon. Ano daw yun? Ito pa rin po ang istasyon. Kasi kung ano nung iniisip, same. Ito pa rin po ang istasyon na same. Pero, iba. We are number 1, 06.7 Energy FM. Mangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Naku, ito na naman po tayo sa usapang kasal. Oo, kamusta naman yung mga sisters ko dyan na naghihintay pa rin ng kasal hanggang sa mga oras na ito? Parang si Nemi. And by the way, before we go deep into that, mahal ko, pangga ko, baby ko, syempre, welcome muna sa Lihim ng Liham. Welcome mga sir. Pasok lang po, opo mga ate ko dyan. Pasok lang po ha. Sige lang po, makisawsaw lang po tayo sa problema po ng ating letter sender na si Nemi for today. Si Nemi daw kasi tagal na nila mag-jowa ng kanyang boyfriend. No? Tapos for the longest time, naghihintay daw po siya ng kasal o ng proposal man lang muna. Ngayon, syempre pag proposal, it requires you to have a ring, 'di ba? Ang siste luluhod yung lalaki tapos isusuot yung ring sa iyo. Tatanungin ka muna, 'di ba? Will you marry me? Ikaw naman sasagot, 'di ba? Yes or yes, I will marry you. Ganyan. So yun yung hinihintay na moment ng babae, 'di ba? So hindi pa rin dumarating hanggang sa nakita niya na nagsa-search nga daw online itong kanyang boyfriend. Akala niya tuloy, bibigyan na siya ng sing-sing kasi may nakita na nga mga engagement rings. Wow! To her surprise, hindi pala para sa kanya, para sa girlfriend ng kanyang kuya.
Ang sinasabi dito ni Nemi, bakit parang sa ibang tao meron kang pambili, pero pag sa akin wala ka pang gastos? Ganyan, di ba? Ay nako, so ngayon masama yung loob nitong ating letter sender. Ano daw bang dapat niyang gawin? Dadating pa daw ba yung kanyang pangarap na kasal o pangarap na proposal, mahal ko? Dapat ba siyang maghintay? Kasi sabi sa kanya ng boyfriend niya, parang atat na atat ka na magpakasal. Ano problema mo? Karing-karing lang. Hindi nga, yun nga yung sabi sa kanya, parang atat na atat ka na magpakasal. So siya hindi niya alam kung ano ba, aasa pa ba ako na magkakaroon pa ng proposal? O wag na lang. Hayaan ko na lang ng ganun. Let me know your thoughts about this, mahal ko. Kasi alam mo, big deal ang kasal para sa mga kababaihan, di ba? So, sa mga kalalakihan na nakikinig ngayon, baka gusto niyo mag-explain, no? On behalf of... damay-damay na to, bakit ba? On behalf of yung boyfriend nitong si Nemi, mag-explain kayo, no? Kayamot kayo dyan. Pero hindi. Wala naman pong mali at tama na opinion. Kasi opinion natin yan. Walang mali, walang whatever, okay? Basta sabihin mo lang sa akin kung anong naiisip mo. Okay, basa tayo ng comment. Sabi ni Morgan Fox, good AM DJ Lensay. Mwah! Mag-isip kang mabuti, hindi ikaw ang priority. Red flag yan. Yung i-disregard what you feel, baka puro expectation. Kung gusto ka lang talaga kahit sa West lang muna na magpakasal, magbabudget na tapos saka kayo magpakasal sa simbahan, o di ba? Sabi ni Morgan Fox yan. Sabi naman ni Gian, good morning DJ Lensay. Shoutout man po kay Ken na high blood na nakikinig ngayon. Hoy! Diba? Sabi naman ni, sino pa yung mga nandito? Hello kay Marilu Bernalde. Sabi ni Alan Ignacio, alam mo, Nemi mong alam. Nemi mong alam. Hoy! Magpa-propose yan once na ready na yan. Huwag kang mainip. Ha ha ha. Ganon. Oo nga naman. Sabi naman ni Romnick Baer, good morning DJ Lensay. Baka po kaya di mabigyan o makapag-propose is I'll touch myself na lang. You're so high. Let's smoke and... no. Alam nyo kayo talaga. O, yaan nyo na sila. Masyado na silang sumisikat kasi lagi natin pinag-uusapan. Sabagay yan naman yung in ngayon. Anyway, so ito, basa po na tayo dito ha. Sabi ni Shera Corso, Diyos ko, yun sa akin naman ang daming gusto magpakasal. Kahit di ko naman sinasagot, pero hindi rin ako sure kung mahal ba talaga ako. Ang taray naman eh. Ikaw na ate, maraming gusto magpakasal. Anyways, mas okay na yon hindi ikasal kung di naman sigurado yung guy kesa mapilitan lang. Huwag mo pangunahan. Kung gusto mo pakasalan, gagawa talaga yan ng paraan. Sabi naman ni Jinky, from the mouth mismo ng isang elderly married man nung dalaga pa ako, pag nakikita mong walang balak sa relasyon nyo, dapat i-let go mo na. Meaning, wala siyang balak na pakasalan ang babae. Sabi naman ni Jem Nogoy, bakit pa kasi pinipilit mo jowa mong ma-engage kayo? Hindi naman sa pilitan yon. Respetuhin mo yung sarili mo, love yourself. Kasi parang begging na yung ginagawa mo eh. At hindi kasiguraduhan ang engagement or engage na yan para ma-ensure na kayo talaga ang magkakatuluyan. Diyos ko Neng, yung mga mag-asawa nga naghihiwalay pa, kayo pa kaya na halatang halata na ayaw kanyang maging asawa. Diyos ko naman. So talagang wala na, binigyan nyo na ng false hopes talaga. Kawawa naman. Sabi ni Gigi, good morning DJ Lensay. Mga pangga maghintay kasi sa tamang panahon, malay mo naman. Wow! Sabi naman ni Elena, bakit kasi hindi marunong maghintay? Hindi ko rin alam, Elena. Sabi ni Echo, ikalma mo si self. Kalma. Sabi ni Ablaza, ikaw na lang mag-propose, ikaw na lang mag-buy ng ring ninyo, ikaw na lang gumastos, total ikaw kasi may gusto, hehehe. Hoy! Kayo, napakaano ng mga ugali ninyo. Sabi ni Morgan, ano to? Sabi dito, baka kasi binigay mo na lahat. Buy the cow, then you can have free milk. Ay, ang taray. Kalabaw, be. Ay, kalabaw. Baka. Baka pala ang laruan dito, ang labanan dito, be. Oo. Ay nako, sabi ni Echo, sa 5 years marami pa kayong pagdadaanan. Sa true naman talaga. Pero alam mo
kasi ito although nandun ako sa point na sinasabi ng ibang tao na wag ka kasi magmadali, ba't ba naatat ka? Siguro ganun din yung pananaw ninyo. Pero kasi para sa isang babae na sobrang in love sa kanilang partner, no? Alam mo, hindi mo masisisi yung babae kung gusto niya na talaga na maka-experience ng proposal, lalo na kung talagang alam niya sa sarili niya na mahal niya yung lalaki. Pero on the other end, sasabihin ng iba, mahal mo naman pala, hindi maghintay ka, hindi yung atat ka magpakasal. Wow! Actually, valid naman pareho, 'di ba? Pero ako kasi, malay mo, hindi kasi natin alam kung anong edad na pala nilang dalawa. Baka naman mamaya nasa 50 na sila, 'di ba? Kaya sila naghihintay na magpakasal, 'di ba? But kidding aside, lahat kasi ng babae naniniwala na ako na kapag mahal na mahal nila yung tao, yung mahal na mahal nila yung lalaki, talagang gusto nila ma-secure na sana ako lang talaga, sana sa akin lang siya, ganyan. At kahit masabihin mo ng paulit-ulit-ulit na mahal kita baby, mahal na mahal kita girlfriend ko, mahal na mahal kita baby ko, kung wala namang sing-sing, 'di ba? Kung wala namang, kumbaga kasi symbol of assurance to na forever na tayo, ganyan. Lalo na kung may kasal na, talagang forever na. Pero lagi akong babalik doon sa sinasabi ng mga nakakatanda na ang isang lalaki, magsisettle down lang yan pag ready na siya. Diba? Kasi baka mamaya, hindi natin alam, baka hindi siya yung tipo ng lalaki na sugod bahay lang lagi, di ba? Siya yung tipo ng lalaki na kalkulado lahat ng galaw niya. Pwedeng ganun May mga kilala akong ganyan. Mahal na mahal nila yung partners nila, mahal na mahal nila yung kanilang girlfriend. Pero ang dahilan kung bakit hindi pa sila nakakapag-propose o nagpapakasal is because natatakot sila na baka hindi nila mabigyan ng pangarap na kasal nila yung kanilang mga girlfriend. At para sa lalaki, sa ego nila, hurting yun. 'Di ba? So, hanggat hindi pa siya ready, siguro financially, may pera siya pero hindi pa sapat, 'di ba? Ayaw niyang sumugal doon sa ganong level lang. Gusto niya kung mabibigyan kanya ng kasal yung bongga na. At ayaw niya mag-settle sa West lang kasi gusto niya ibigay yung best for you. Ayaw niya ng, diba, dyan lang, West, gano'n din magpapakasal. Pakasal na tayo ng bongga, maghintay ka lang. Diba? So, yun lang yung pananaw ko, yun lang yung thing, yun lang yung that's been running around my mind, no? So, feeling ko hindi pa nga siya financially ready, diba? Hindi pa siya emotionally ready, ganyan. Mahal ka niya, at nandyan kayo para sa isa't isa, committed kayo sa isa't isa, pero hindi pa lang siya ready magpakasal talaga. Siguro meron pa siyang gustong ma-accomplish sa life niya. Hindi natin alam Wow! Ano ba number niya? Tawagan na natin. Tawagan na lang natin para hindi tayo nagkakagulo-guluhan dito. Diba? Yun lang yung gusto kong paniwalaan. Kasi hindi mo rin talaga maki-question yung yung intentions ng tao Kasi nandiyan naman siya for 5 years. 'Di ba? Nakapaghintay ka na ng 5 years. Kung mahal na mahal mo talaga tong lalaki na to, why not wait around for another 2 to 3 years or 5 years? Wow! Wait for 5 years again. Kung mahal naman talaga niya yung lalaki. But again, Nemi, nasa iyo talaga yan kung gusto mo maghintay, kung kaya mo pa maghintay, or kung ayaw mo na. Kasi pwedeng, naku, ayoko na maghintay. Diba, ang tagal-tagal ko na naghintay ng proposal ng singsing ng kasal, wala naman dumadating. Siguro it's about time na mag-move na ako. Then move! Diba, may choice naman tayo. Actually, may choice ka. Pwede mong itanong sa kanya. Pwede mo siyang bigyan ng ultimatum. Sa totoo lang Kung talagang, alam mo yun, fix na yung mind mo. Pwede mo siyang, in 3 years time or in 2 years time, pag hindi ka pa nag-propose or hindi pa tayo nagpakasal, I'm sorry. I'm leaving you. Wow! It sounds really fierce, pero minsan yun yung kailangan ng ibang tao. Teka lang para lang alam mo yun, para lang mabuhay yung katawang lupa niya. Teka lang Teka, baka mawala sa akin to, baka kailangan ko na mag-double time sa mga ginagawa ko. Kailangan mo silang i-pressure minsan para malaman mo at malaman nila kung saan ba kayong dalawa lulugar sa isa't isa. Again, ang daming options, Nemi. But in the end, ang core pa din nito is gaano mo siya kamahal. 'Di ba? Do you love him enough na hintayin siya hangga't maging ready na siya magpakasal sa iyo? O do you love him enough para sabihan siya ng mga salitang
Sige lang. Nandito lang ako, maghihintay ako. Sakit no, babae yung nagsasabi ng ganyan. Wow! Kasi ganun kita kamahal, mahal na mahal kita. Baka naman mas mahal mo yung sarili mo. Di naman masamang mas mahalin mo yung sarili mo eh. Sabihin mo sa sarili mo, no, I don't deserve this, I deserve better. Gusto ko na mag-settle down, gusto ko nang magkaroon ng pamilya, gusto ko na magpakasal. And by the looks of it, mukhang hindi mo ibibigay yon sa akin. Mukhang hindi kita mahihintay at mukhang maiinip ako sa paghihintay sa'yo. Oh. Usap lang kayong dalawa. Oh, sabi ni, readiness for matrimony has to be mutual for it to be fruitful and successful in the long run. Sabi ni Arch Monson. Wow! Diba? Totoo naman. Sabi ni Jem, maayong buntag DJ Lindsay. Ang advice ko lang po kay ate na ang kasal ay hindi parang kanin. Pero kapag napaso ay pwede mong iluwa. Ang kasal po ay sagrado. Hindi dapat minamadali. Oh, wag kang magmadali ate girl. Baka pagsubo ka, mapasubo ka ng wala sa oras. Pa-shoutout po dito sa, wait lang ha, putol yung message mo. I will do my very very best para ma-retrieve ang kaputol ng message mo. Wait lang. Habang hinahanap ko na naman yung cursor na ayaw lumabas. Ayan. Pa-shoutout po dito sa Big Daddy's Cup. Ay, ikaw na naman yan. Sa Tamesa, DJ Lindsay. Oh. Ikaw na naman yan. Thank you very much ha. Si Jem na lagi nakikinig sa atin dyan. Lakasan mo yung radyo mo dyan para masyadong madaming makarinig. Hanggang dyan lang din ako sa Santa Mesa. Kapitbahay tayo. Hindi ko kayo nadadaanan. Ay, naku. So, feeling ko lang naman yun, ha, Nemi? But again, at the end of the day, pag ikaw na lang mag-isa, tatanungin mo yung sarili ko, kaya ko ba nang wala siya? Kakayanin ko ba nang wala siya? Okay lang ba sa akin na maghintay? Ganon ko ba siya kamahal? O baka naman mas mahal ko yung sarili ko? Diba? It's all up to you, Nemi. Masarap ma-in love, diba? Pero mahirap din masaktan. Minsan pa naman yung sakit na nararamdaman natin, hindi yung isang bagsakan lang, hindi yung isang mabigat. Yung unti-unti. Ang pangarap